mga pamangkin! This is Tita Kim and welcome to my YouTube channel. Ngayon, mapapakinggan ninyo ang isa sa mga storya mula sa Dear Tita Kim. But before anything else, please do subscribe and hit that notification bell para updated kayo araw-araw. Enjoy! Shera, ilang taon, taga saan? 26 po, taga Quezon City. Medyo stress lang po. Bakit ka na-stress? Dahil po sa ka-situationship ko po. Dahil sa karelasyon mo. Bakit? Ano ba? May jowa ka pa ba? Ano po? Hindi ko po alam kung anong tawag pero situationship. Ano? Ka-situationship po. Ano yun? Situationship. Yung parang kayo na parang walang label po. Ano ang tawag? Situationship? Opo. Ha? May ganun pala? Opo. Situationship. Taray, may ganun pala. Ano ang ibig sabihin ng situationship? Kayo na parang Walang hindi label. kayo. Ano po, kami na parang walang label, walang commitment, walang responsibility po. Kayo, pero walang label, walang commitment, walang responsibility. Ang tawag doon, situationship. Opo. Taray! O ngayon, ang dami mong problema. Opo, na-stress po O ako. bakit ka kasi na-stress? Kasi po, po siya po yung first boyfriend. Gay po kasi siya, gay. Gay siya. Apo. Tapos first boyfriend ko po siya. First Teka lang. Gay siya, straight ka na girl. Apo. Tapos, wala kayong relasyon, meron kayong situationship. Apo. Okay, parang kami yung na-stress. Tapos, ito na. O, ano na nangyari? Ano po siya? Siya po, ex ko po siya. Parang 2018 po ata. Naging ex ko po siya kasi nag-cheat po kasi siya sa akin. Okay. So, ngayon, fast forward, ano na? Sa boy po. Tapos ngayon po, yung nag-break po kami nung time na po yan. Paramdam po siya ng paramdam na gusto niya po makipaglabitan. Since 2018 na nag-break kayo, paramdam siya ng paramdam. O tapos naging kayo uli. Tapos, hindi po. Bago lang po ngayon, nung nagkita po kami noong April. Nitong April 2023, after 5 years, nagkita kayong ulit, tas doon na kayo nagkaroon ng situationship. Opo. Yung parang hindi po. Situationship. Napaiisip na. Ngayon ko lang talaga narinig yung situationship. Na-stress ako. Okay, so ngayon, ano nang problema mo? Hindi na siya nagpaparamdam? Ganon? Hindi po. Magkasama po kami ngayon pero yung problem ko po sa kanya kasi may kinikita pa rin po kasi siya mga lalaki. Tapos, part pa rin po siya ng mga GC po ng mga Kasi nga gay siya. So parang may mga karelasyon siya mga lalaki, ganon. Opo. Tapos, Teka, magkasama kayo sa isang bahay. opo. So nagli-live-in kayo. Ang pakilala niya po sa magulang niya, friend lang po ako. Tapos nakikitira lang ako sa kanila. Pakilala niya sa magulang is friend ka lang na nakikitira sa kanya. So wala naman kayong anak. Pero alam niyo sa isa't isa na meron kayo. Yun nga po yung kina-stressan ko kasi gusto ko po na magkaroon po kami ng label ng commitment kasi po, nabuntis po ako nung June. Nabuntis ka nung June. Tapos dahil po sa stress, yung parang wala pa kasi siyang plano, parang hiningan ko siya ng plano, anong gagawin. So anong nangyari nung nabuntis ka? Natuloy ba yung pagbubuntis mo? Nakunan pa ako ng July lang. So nakunan ka nang hindi alam ng mga magulang na nakunan ka kasi nga tinatago yung relasyon ninyo, ganun ba? Opo. Okay, so ngayon, ano nang sitwasyon ninyo, ng situationship ninyo?
nandito pa rin po ako sa kanila. Nandito ka pa rin, nandyan ka pa rin sa kanya, pero Opo, naguguluhan kaya po ka, lumabas ako. kasi kayo, pero nakikipagkita siya sa iba. Ako, ang sabi naman po niya sa akin, love niya daw po ako, pero hindi niya po kayang ano pa ng label or ng commitment sa akin kasi marami pa raw po siyang commitment and responsibility sa kanila. Sa pamilya niya po. Okay, so ngayon, anong gusto mong mangyari? Tapos yun nga po, ewan ko po kasi parang mas okay po siguro na may masasabihan ako kasi nga nandito ako sa kanila, wala po ako masabihan kasi kayo ko lang po sa magulang, sa pamilya. So anong tanong mo sa akin? Natatakot po ako itanong. Itanong mo na kung hindi ako magtatanong sa'yo. Sige po. Ano? Nanginginig po ako. Sige na, go. Ano po kaya yung pwede kong gawin kasi syempre po, love ko siya, tapos yun nga po, pinanghahawakan ko yung sinabi niya sa akin na love niya ako, pero gusto ko po kasi na magkaroon na kami ng label, kaso hindi niya po maibigay sa akin, ano po kaya yung pwede kong gawin kasi parang na-pressure siya sa akin na hinihingi ko po yun sa kanya, tapos parang nawawalan ko siya ng gana. Okay, so alam mo, eto ate ha, humanda ka. At ano nung pangalan nito si Ate Shira? Ate Shira, alam mo, kung nandiyan ako sa harap ko, inalog-alog ko yung ulo mo. 'Di ba? Inalog-alog kita, binabalibag-balibag kita para matauhan ka. 'Di ba? Yun nga po, na-imagine ko na gagawin na sa akin. Oh, ba't hindi mo gawin ngayon? Hindi, joke lang ha. Hindi, Shira, mahal kita kaya gusto kitang advisean nang sa tingin ko ay tama. Okay, kapag sinisermonan ko kayo, hindi dahil naiinis ako o hindi dahil nagagalit ako. Sinisermonan ko kayo kasi nanghihinayang ako sa mga araw at sandali na ini-spend ninyong pinapasakitan nyo yung sarili nyo na pwede naman kayo lumaya at maging masaya. Kasi una sa lahat, Ate Shira, wala akong na-encounter na situationship. Okay, walang situationship na nangyayari sa buong mundo. Kayo lang ang may ganyan. Ay nako. So unang-una Ate Shira, wala pong situationship at ang situationship na yan, hindi ko maarok kung anong ibig sabihin niya na parang ginawa nyo lang dalawa. 'Di ba? Kasi kahit sa ang anggulo ko yung tignan, Ate Shira, ikaw talaga ang lugi diyan. Hello, unang-una sa lahat. Nagtiwala ka na may situationship kayo na wala namang nag-i-exist sa mundong situationship. 'Di ba? Pangalawa, nagtiwala ka sa isang tao na hindi ka nga pinaninindigan. What am I trying to say na hindi ka pinaninindigan? Kasi hindi ka nga ino-open, hindi ka nga pinapakilala man lang sa mga magulang, sinasabi lang na kaibigan ka lang. Pangatlo is, hindi nga seryoso sa'yo kasi may iba pang mga ginojowa. Gusto mo magkaroon ng label, yung tao nga ayaw magkaroon ng label sa'yo. At bakit ayaw magkaroon ng label? Kasi nga, hindi ka mahal. Ba't ka ba naniniwala na mahal ka ng isang tao? Hindi ka nga pinaninindigan, hindi ka nga binibigyan ng commitment at niloloko ka lang, tinatago ka lang. Yan ba yung taong mahal ka? Sagutin mo nga ako. Tingin mo, mahal ka? Ganon? Tinatago ka sa loob mismo ng pamamahay sa mga magulang, harap ng mga magulang, sinasabing kaibigan ka lang. Kapag ganon ba, mahal ka? Ano, Shira? Sumugot ka. Oh, tapos kapag halimbawang nakikipag-jowaan siya sa ibang mga lalaki at kung sino-sino, mahal ka? Ano po, parang nagtitimpi lang po, parang pagka nagkaganta po siya ng ganito ganyan o kaya may makikita ko na may mga kausap siya, parang ako na lang yung mag-a-adjust. Hindi, ang tinatanong ko sa'yo, Ate Shira, simple lang. Tingin mo ba sa trato na ganyan sa iyo, ng sinasabi mong ka-situationship mo, mahal ka? Tingin mo ba sa ginagawa niya sa'yo na ganyan, mahal ka talaga niya? Yes or no? Hindi ko ano. Hindi ka niya mahal. 'Di ba? Kasi kung mahal ka niya, iniisip niya yung ikabubuti mo. Kung mahal ka niya, hindi ka niya niloloko. Bakit ko sinasabing niloloko? Hindi ba pagluloko yung nagsisinungaling siya mismo sa loob
bahay ninyo at sa ibang tao na walang kayo pero sa pag-uusap ninyong dalawa meron kayo. Di ba pagsisinungaling yun, pagluloko yun? Pagluloko rin yun, yung nakikipagrelasyon siya sa iba habang ikaw binabahay ka niya. Ano ka? Laruan? Gano'n? Na kapag halimbawa feel niya na kausapin ka, bigla ka na lang niya lalapitan. No. Yung taong mahal ka, iisipin yung kapakanan mo at hindi ka gaganyanin. Pero hindi ka nga mahal eh. Pwede kasing sabihin ng isang tao na I love you pero hindi ka talaga niya mahal. Tayo namang mga babae, minsan naman masyado tayong nagpa-fantasize doon sa salitang I love you, pero hindi naman talaga pinapakita sa action na mahal ka niya. So kung tatanungin mo ako kung anong gagawin ko ngayon din or bukas, mag-aal sa balutan na ako, aalis na ako dyan sa sitwasyon ko na yan kasi at the end of the day, ikaw rin naman ang lugi dyan. Naiintindihan mo ba, Shira? Opo. Ikaw ang lugi dyan eh. Una, pinagpipilitan mo magkaroon kayo ng label. Ayaw nga magkaroon ng label. Ba't ayaw ng label? Kasi nga ayaw ng commitment. Ba't ayaw ng commitment? Kasi nga hindi ka mahal. Ba't ka naniniwalang mahal ka niya? If a person tells you na mahal ka niya, dapat nakikita yon sa action. Ngayon, kung walang action, nakalakip yung pagmamahal na yon, ibig sabihin hindi ka mahal. Hearsay lang yon. Ibig sabihin, at charot-charot lang. Naintindihan mo ba yan, Shira? Kaya alam mo, ang mag-decide ka para sa sarili mo. Kasi sayang eh. Sayang yung kabataan mo. Ilang taon ka ngayon? 20. Ilang taon ka ngayon? 26. 26 ka ngayon, dapat ang saya-saya ng buhay mo, di ba? Dapat may jowa ka ngayon na kasama mong ka-holding hand sa park. May jowa ka ngayon na pineflex ka sa my day niya. Dapat may jowa ka ngayon na pinaninindigan ka. Dapat may jowa ka ngayon na may ka-label ka at hindi ka situationship. Oh, nangyayari ba yon? Hindi, kasi nagtitiis ka sa ganyan. So minsan tayo rin ang may problema kasi nagtitiis tayo sa isang bagay na dapat hindi natin pinagtitiisan, na dapat umalis na tayo matagal na pero hindi natin inaalisan kasi naniniwala pa rin tayo mahal tayo. Pero ang totoo, hindi naman talaga tayo mahal. Nagigets mo ba yun, Shira? Naha-high blood ako. Okay, kasi you are in the prime of your years. Ibig sabihin, yung 20s, yan kasi yung pinakamasarap na parte ng buhay natin. Yan yung pinakamasarap na yugto ng buhay natin. Pero sinasayang mo sa kaaasa sa isang taong binabaliwala at binabasura ka lang. Yun nga po kasi siya po yung nagpilit-pilit na makipagbalikan. Siya po yung naghahabol sa akin dati. Tapos ngayon na nandito na po kami sa sitwasyon na to. Parang siya naman po yung lumalayo, siya naman po yung... O sino ba nagpabalik sa kanya sa buhay mo? Sino nag-allow? Sino nagbukas ng pinto? Sino nagpapasok sa puso mo? Ako. Oh. Ba't siya sisisihin mo? 'Di ba? Talagang hahabol-habulin ka niya kasi gusto ko niyang paglaruan. Kasi masarap sa feeling niya yun eh. Pero ikaw ang magde-decide para sa sarili mo. If you are still allowing that to happen in your life, hindi na siya ang may problema, ikaw na. Okay, kaya ako na high blood. Kaya kita sinisermonan, Ate Shira, kasi gusto kong magdesisyon ka ng tama. Kasi minsan ka lang magiging 26 years old. Baka pag pikit mo isang araw, losyang ka na, 40 ka na, hindi ka man lang nabigyan ng label kahit isang araw. Oh, sayang, di ba ang buhay mo? Ang sarap-sarap mabuhay. Bakit ka nagtitiis sa mga ganyang pa-situationship? Yung isa pa po na kina-stressan ko po kasi may nakita po ako na nagamot na iniinom niya po. Ano yung gamot na yon? Tapos yung sinerch ko po yung gamot para sa daw po, HIV. Ha? Naku ate, nai-stress ako. So ibig sabihin... Teka lang ha. Hinahon mo na ako. Oo. Ako nga na nakikinig sa'yo, nai-stress ako. Diba? So ibig mong sabihin, teka lang ha, ibig mo sabihin, na-discover mo pa na itong jowa mo ay umiinom ng gamot na pang HIV. Opo, bago ko lang po nakita. Sinabi lang din po sa akin nung kapatid niya. So may HIV siya? Tinanong ko po siya kung para saan niya, sabi niya daw po, para daw sa niya. Saan? Sa liver daw. Para sa? Sa liver daw po. Sa dede? Ang sakit na yung ulo ni Chen sa'yo, oh. Ate?
Ano ba yan? So ate, alam mo, hindi ko na alam kung anong kalalaan pa ang naidulot niyan sa katawan mo. Anong stress pa. Kaya pwede ba ha? Ito na lang ha. Pwede ba bukas na bukas mag-alsabalutan ka, umalis ka dyan, bumalik ka sa pamilya mo? Wala na po ako babalikan. Bakit? Wala kang nanay, wala kang tatay, wala kang kuya, ate, ganon? Yung pamilya ko po, pinalayas na po ako. Tapos, ano po, nag-away po kami ng papa ko, papatayin niya po ako. Ha? Kaya dito po ako sa kanila, makituloy muna. Bakit ka naman inaway ng tatay mo at papatay ng tatay mo? Ang lala naman ang buhay mo. Opo. Bakit? Yung last na away po namin, binugbog niya po ako tapos, hahampasin na po niya sana ako ng tools. Pero nakatakas po ako. At ate, pumunta ka na lang ng DSWD. Teka lang ate, kasi ito, yung matter na ito, hindi ko to kayang mapagdesisyonan at ma-advise-advisean lang ng ganito. Siguro may kailangan ng mga intervention yung mga agencies natin dito in the government kapag ganyan na yung pinag-uusapan. Pero siguro ang tanging may advice ko lang sa iyo ngayon ate, hindi tama yung kinalalagyan mo ngayon. Hindi tama na nakikisama ka dyan sa isang karelasyon mo na kayo lang dalawa nakakaalam ng situationship nyo na yan. Hindi tama. Tapos nalaman mo pa na umiinom siya ng gamot na pang HIV. Hindi talaga tama. So, by hook or by crook, may isip ka naman, may kamay ka naman, may paa ka naman, may katawan ka naman. Mag-isip ka ng paraan na makaalis ka sa sitwasyon na yan kasi hindi mo yan ikabubuti. Okay? Apo. Naniniwala naman ako na lahat ng nangyayari sa buhay natin ay may purpose. Minsan hindi lang natin nakikita ngayon yung purpose, why it happens. But definitely, God has a purpose kung bakit pinadaan ka niyan. At hindi ibig sabihin na parang feeling mo walang nagmamahal sa'yo, wala nang magmamahal sa'yo. Merong darating sa'yo. Pero hanggat di natin pinapakawalan yung mga taong dapat nating pakawalan, hindi darating ang tamang tao para sa atin. Ngayon, kung gusto mong makasama, makilala yung taong may label, yung taong kaya kang panindigan, yung taong kayang kang mahalin ng totoo, bitawan mo yung maling tao na nasa buhay mo. Okay, Shira? Apo. Okay, kaya mo yan. Tatagan mo ang kaluluwa tuloy. Tatagan mo ang kalooban mo kasi nakasurvive ka na sa earth ng 26 years at makakasurvive ka pa. Okay? Yun nga po. Thank you for watching! Again, don't forget to subscribe dito sa aking YouTube channel and follow me on my social media accounts.